ng Diyos sa kanyang mga anak. Tingnan po ba? Sabi po doon, pagpapalang daan sa pambato ng Diyos. So, hindi yung pambato ha, pambato ng Diyos. Hindi yung tayo pambato ng Diyos, tayo po ay pambato ng Diyos. So, chapter 42, verse 10, pinakita po dito, ibinalik ka, 3 days, ibinalik yung kanya ari-arian. Yung buhay ng anak niya, wala na, pero ibinalik ng 3 days, yung pagpapala na meron siya. At nagkawan pa siya ng marami pang anak. Yung panahon po nila, dapat silang dumami kasi kukunti pa lang ang tao. Amen? So, dapat silang dumami. At yun po ay kayamanan. Sa dami ng mga anak na lalaki, ito po ay nagpapakita ng katatagan ng pamilya. So, ibinalik po yun kay Job. At ang maganda po nun, habang nabuhay si Job, yung pagpapala na yun ay kasama niya. Yung mga nawala na doble, na triple, habang buhay siya, tinatakinig niya yung ari-arian na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. So, tingnan po natin sarili natin bilang mga pambato ng Diyos, bilang mga pinagmamalaki ng Diyos. Tingnan po natin yung ating mga buhay sa panahon ngayon. Gaano na ba tayo pinagmamalaki? Pag tayo po ipagmamalaki ng Diyos, ulitin ko po yung tanong, ano yung maasahan niya? James chapter 1 verse 2 sabi doon, consider it pure joy when my brothers, whenever you face trials in many kinds. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Bakit po? Kasi ito yung pagkakataon natin para patunayan tayo nga ay pwedeng ipagmalaki ng ating Diyos na buhay. Sa gitna ng pagsubok, yun yung pagkakataon para bugulan naman natin ang si Satanas. Huwag po tayo lagi ang nagpapabugol. Amen po ba? Huwag po tayo ang lagi nagpapabato kay Satanas. Kailangan makita ng Satanas, meron tayo nga yung karapat-dapat na ipagmayabang. Tayo nga yung karapat-dapat magdala ng torch. Amen po ba? Yung ipagmamalaki, pinagmamalaki ng ating Ama sa langit. Tandaan po natin ang palakay sa bawat manlalangin ay pagkatapos ng palaro, hindi kanina na mahigit na pagsasanay. Ang isang gintong alahas ay hindi nasasabihan maganda kung di mo muna dumaan sa matinding init ng apoy. Sa mga Kristiyano, ang pagsubok ay pagkakataon upang mahulma sa isang kalagayang magbibigay parangal sa ating tinatakilang Diyos. So, i-grab po natin opportunity. Kapag meron po tayong pagsubok, kapag meron po tayong dadaan ng pagsubok, i-grab po natin opportunity na tayo ay makapagbigay ng karangalan sa ating Diyos na buhay. Kaya po natin tumayo. Sabi mo sa katabi mo, isa katabi lang. Sige natin, isang katabi yung sabi mo sa kanya. Kapatid, pambato ka ng Diyos. Huwag mong kakalimutan yan. Nadapa ka man, pambari ka ng Diyos. Sabi mo, close your eyes. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Magandang po tayo ng personal na panalangin sa Diyos na oras ito. Alam natin yung ating dinaanan, alam natin kung sino tayo. Alam natin yung katangian na meron sa Diyos, dahil atin na po ba ito? Alam natin kung ano yung mga nabaksakan natin. Ngayon po yung panahon, manalangin tayo sa Diyos, sabi natin sa Kanya, Panginoon, gusto ko maging pinakamainang pambato, pinakamainang pinagmamalaki o Diyos. Pero tayong personal na panalangin sa Diyos sa oras nito.
Yung aming puso. Hallelujah. Oh, Jesus. Sa'yo